na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Araw ng linggo, pagsikat ng araw, nagtungo sila sa libingan, dala ang pabango na kanilang handa. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa. Sino kaya ang maaari natin mapakiusapang magulong ng bato nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At nang sila'y pumasok, ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Subalit, sinabi ng mga lalaki sa kanila, "Huwag kayong matakot. Nalalaman kong hinahanap niyo si Jesus na taga Nazaret, na itinakol sa krus. Bakit ninyo ako hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Alalahanin ninyo kung paano siya ay nasalita sa inyo nung siya ay nasa Galilea. Nang anak ng tao ay kailangan ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipapako sa krus at muling mabubuhay sa ikatlong araw." at naalala nila ang kanyang mga salita. Dahil dito, patakbo silang pumunta kay Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan. Hindi namin alam kung saan siya inilagay." Ang nakita namin doon, mga anghel nagniningning parang araw. Sabi nila, bakit yung hinahanap ang buhay sa mga patay? Maniwala kayo sa aming sinasabi. akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo sina Pedro at ang isang alagad at nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan na nagtataka sa nangyari. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. Nakita niya ang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya ay nilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya
at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, Rabboni! huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila. Nakita ko ang Panginoon!